Happy weekend po sa ating lahat na hinihintay ang impeachment ni Sara Duterte at yan po ay magaganap bukas May 11 at isang nakakatarantang araw para sa mga DDS dahil kailangan po nila mag-double time, maglabas ng disinformation, magpa-victim, magpaawa at manakot. Yung pananakot na ibinibintang nila sa kampo ni President Bongbong Marcos, sila pala ang nananakot. At bakit naman sila hindi matatakot kasi? As of this time, more than 210 House members na ang nag-commit na mag-yes para sa pag-approve ng articles of impeachment against Inday Sara Duterte. Kaya, expect tayo ng intensified disinformation ngayong weekend. Gagamit pa rin ng distraction tactics ang DDS Fake News Factory para malihis ang issue na kinasasangkutan ni Inday Lustay. So, double time ang DDS Fake News Factory, paglabas ng disinformation, kasinungalingan at pa-victim. Dahil gusto nilang palabasin na si Sara Duterte pa ang biktima ngayon. Sabi pa nga ng mga DDS 32 million ang bumoto kay Sara Duterte tapos ipapa-impeach nyo? Bakit? Hindi naman pwedeng i-impeach kahit na 32 million ang bumoto sa'yo kung nakitaan ka ng katiwalian? At hindi ba pananakot yung ginagawa ng kampo ng mga DDS? Ano ba yung sinabi ni Greco Bellica? Tandaan daw yung mukha ng mga bumoto ng 55-0 para matuloy yung impeachment ni Sara Duterte at isama nyo na rin yung mga pipirma bukas para ma-impeach ni Sara Duterte para daw sa 2028 hindi na sila manalo. Akala mo naman, ang lakas ng puwersa nila na hindi nga kayo makapag-people power Yung inyong kahit kami naman movement, yung signature campaign nyo, na hindi man lang umabot ng 1 million, 32 million ang pinagmamalaki yung bumoto kay Sara Duterte. Wala pang 1 million against 32 million? O bakit? Nasaan na yung the rest of the 32 million? Makapagyabang kayo na 32 million, dapat hindi ma-impeach si Sara Duterte, hindi kayo maakalat ng ganong kadaming mga nagda. Pinagmalaki nyo pa yung less than 500,000 na pumirma para sa inyong kahit kami naman signature campaign. So, porque bukas na po ang impeachment day ni Sara Duterte, sigurado na po yan, aakyat ng Senado ang articles of impeachment. Kaya doble-doble talaga mula nung Friday, Saturday at hanggang ngayon, tuloy ang kanilang disinformation at ang kanilang pananakot. Sample ng kanilang pananakot, itong opisyal na pahayag ng PDP Laban. Sabi sa kanilang opisyal na pahayag, may kaakibat na pananagutang pampolitika ang bawat kilos ng isang halal na opisyal. Ganito ang magiging paninindigan ng PDP Laban. Ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP Laban. Hindi sila papayagang lumipat sa partido. Hindi sila mabibigyan ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng bandila ng PDP Laban. At kung kinakailangan, maghahain at susuporta ang PDP Laban ng matibay na kandidato laban sa kanila sa kanilang distrito. Hindi ito pananakot. Ito ay pananagutang pangpolitika. Ganun ba kalaki at kalakas ang PDP Laban? Bakit? Ang akala ba ng PDP, ang dami nila? Diyos ko naman, hindi nga kayo makapuno ng people power. At ano to? Hindi daw ito pananakot. Anong tawag nyo rito, PDP Laban? Bakit? Marami bang politiko ang gustong pumunta ng PDP Laban? Di sana noon pa, nagsilipat na sa inyo. Ang tagal-tagal na ng impeachment na yan at alam ninyong mai-impeach si Sara Duterte. May mga lumipat ba sa partido ninyo? Pero basahin ko ulit yung unang sinabi. May kaakibat na pananagutang pampolitika ang bawat kilos ng isang halal na opisyal. Yan dapat ang sabihin nyo kay Sara Duterte. Dapat niyang panagutan yung mga ginawa niya sa taong bayan. Hindi na uubra yung style ninyo. Sasabihin nyo, nananakot ang gobyerno. Kayo ang nananakot. Wala pa kay Badoy na yung mga pipirma daw sa impeachment. Wala nang career sa 2028. Kay Greco Bellica, natandaan yung mukha ng mga pumirma. Tapos ngayon, sasabihin ninyo na ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi maaaring umasa
ng pampulitikang kanlungan sa PDP laban. Hindi daw ito pananakot, ito ay pananagutang pampulitika. Hindi ba dapat sabihin niyo yan kay Sara Duterte? At sinong tinakot ninyo? Kayo ang natatakot dahil bukas siguradong impeached na si Sara Duterte. Wala nang natatakot sa ginagawa ninyong pananakot. Dahil hindi umubra yung pananakot nila Greco Bellica na itong mga pipirma sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi makakaasa ng boto sa 2028. Ito na ngayon sila. Wala daw makakalipat sa PDP. Hindi daw nila susuportahan kung sakali mang may mga PDP na mag-yes. Although siyempre alam natin na wala. Dahil sila-sila na lang yan eh. Sila-sila na lang ang boboto ng no. So ngayon, bago mag-impeachment bukas, kailangan na nilang maglabas ng kanilang pahayag na sino man ang opisyal na boboto sa impeachment ni Sara Duterte, hindi makakaasa ng suporta sa PDP. Asa pa kayo. Hindi na uubra yung mga scare tactics ninyo. At siyempre kasama sa kanilang mga taktika para hindi bumoto ng yes yung mga kongresista, itong pambansang chismosa na si Senator Amy Marcos. Alam niyo, nakakaawa si Amy Marcos. Looking at her now, tapos kung ano-anong mga chismis ang nilalabas niya, maawa ka kay Amy. Ito ba yung sinasabing matalinong anak ng Marcos couple? Although noon pa man, alam na natin na si Amy Marcos ang black sheep ng pamilya at pinapangatawan niya lang yan. Bayaan na natin si Amy Marcos dahil paglubog ng mga Duterte, lubog na rin si Amy Marcos. Sabi kasi dito sa balita, Senator Amy Marcos may pasabog. It is the carrot and the stick ani Senadora Amy Marcos kaugnay ng umano'y incentive package na iniaalok sa mga kongresista para suportahan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ibinunyag ni Senator Marcos nitong May 9, 2026 na may malaking alok umano para sa mga boboto ng yes. 5 million pesos cash, dagdag na 3 million pesos MOOE kada buwan at 150 million pesos halaga ng mga proyekto. Babala naman niya, ang mga boboto ng no ay posibleng harapin ang zero budget at mga legal na kaso. Agad naman itong itinanggi ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervin Luistro. Ayon kay Luistro, wala siyang naririnig o nararanasang anumang alok simula nang mag-umpisa ang pagdinig. Giit niya, ang nakatakdang botohan sa Lunes, May 11 ay nakabase sa mga ebidensyang hindi umano nasagot ng panig ng Vice Presidente. At itong si Amy Marcos, true to her word, ay nagpapakalat ng marites ng puro chismis. Dahil dito sinasabi niya, 5 million daw, bla 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 bla, ang dami-daming incentive package. Pero pakinggan natin yung mismong statement ni Amy Marcos. Uy, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Papangano, yung 3 little letters na sinasabi na FLR, for later release, yung mga project na nakatenga, for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisan na lang to, wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at barn. Tiisa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng TWID. Nakaka-nervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba ito nangyayari sa bansa natin? Narinig niyo bang mabuti yung sinabi ni Amy Marcos? Una, sinabi niya, may chismis. So, ibig sabihin, marites lang. Chismis lang. Walang katotohanan. Walang ebidensya. Kasi dapat, kapag magsasalita si Amy Marcos, maglabas siya ng ebidensya. Kumare siya ng mga kongresista na inalok ng incentive package na yan
para maniwala tayo. Gumawa na lang siya ng eksena na may mga kongresista nga nasasabing, oo, inalok ako ni ganto ganyan. Pero siguraduhin ninyo na merong pangalan kung sino ang nag-alok, kaninong partido, saan nakaalyado, yung mga nag-alok ng incentive package. Hindi na pwedeng chismis lang, maniniwala na tayo. Lalo na kung manggagaling kay Amy Marcos, siya mismo nagsabi, chismis. At ano pa yung mga sinabi niya? Daw. Puro daw. So, ibig sabihin, wala siyang ebidensya. Narinig niya lang kay ganito, kay ganyan. Hindi ganyan, Amy Marcos. Dapat merong ebidensya. So, itong sinasabi niyang incentive package, daw lahat, chismis lahat, walang katotohanan, walang ebidensya. Yan ang style nila dahil sila po ay desperado ng harangin ang impeachment ni Sara Duterte. So, sigurado, bukas mai-impeach si Sara Duterte kahit na anong pagharang nila Amy Marcos at itong mga PDP na to, na yung mga pipirma sa impeachment, hindi makakalipat sa kanilang partido. Sa ngayon, akala ninyo, may gustong lumipat sa PDP? So, siguradong aakyat ang articles of impeachment sa Senado. Pero yan daw ay haharangin ni Robin Padilla dahil sa pag-convene pa lang ng impeachment court, haharangin na ng mga Duterte Bloc. Pero legal ba ang gagawing pagharang ng grupo ni Robin Padilla sa pag-convene ng impeachment court? Ayon po kay Justice Antonio Carpio, baka kailangan nyo nang bigyan ng constitutional crash course si Panfilo Lacson para malinawan na kapag naisumiti na sa Senado ang articles of impeachment, obligasyon ng Senado na umusad bilang impeachment court. Hindi pwedeng harangin dahil lang sa political pressure o impluensya ni Boy Silly. Sino nga ba yung Boy Silly? Si Robin Padilla na pala. Ayon kay Antonio Carpio, malinaw ang nakasaad sa saligang batas. Trial shall proceed forthwith. Ibig sabihin, kapag transmitted na ang articles of impeachment, hindi ito basta maaaring i-dismiss sa simpleng motion to dismiss. Constitutional duty ito ng Senado, hindi optional exercise. Sa impeachment, hindi personal loyalty ang dapat manaig, kundi accountability, due process, at pagsunod sa konstitusyon. Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio says, the convening of the Senate as an impeachment court cannot be blocked once the articles of impeachment are transmitted. Ang nakalagay sa saligang batas, trial shall proceed forthwith. Hindi pwedeng i-dismiss on a motion to dismiss. O sino kaya ang paniniwalaan natin? Si Senator Robin Padilla na sinabi niyang na pag-convene pa lang ng Senate Impeachment Court ay haharangin na nila silang nasa Duterte Bloc. O itong sinabi ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na walang pwedeng humarang dyan dahil yan ang duty ng Senado, ang dinggin ang impeachment at hindi ang harangin. So siguradong out na naman itong sinabi ni Robin Padilla na haharangin nila yung convening ng Senate Impeachment Court. So meron pa silang isang option, ang ikudeta si Tito Soto. Dahil ayon po rito sa balita, the alleged plan is to oust Senate President Tito Soto and block the impeachment process because of his forthwith position, meaning the proceedings should move agad-agad without unnecessary delays. Reports say some senators are being courted to switch sides, including Loren Legarda, Pia Cayetano, Mark Villar, and Camille Villar. Sa mga iniisip lumipat, tandaan ninyo, bantay sarado kayo ng taong bayan. Any move seen as sabotaging accountability and constitutional process will trigger massive public backlash. Hindi ito panahon para sa political maneuvering at power games. Ang kailangan ng publiko ay transparency, due process at katotohanan, hindi Senate coup. So nakita nyo, ang dami, no? Ang daming kaganapan para lang maharang ang impeachment ni Sara Duterte. But sadly, para sa mga DDS, umiyak kayo hanggat gusto ninyo,
pero matutuloy po ang impeachment trial ni Sara Duterte bukas sa Kamara at sa susunod sa Senado. Dahil kapag hinarang ng Duterte Block itong impeachment ni Sara Duterte, tandaan nyo to, 90% of Filipinos wants Sara Duterte to face trial in the Senate Impeachment Court, and 82% of Filipinos wants Sara to personally attend the trial and not just represented by her lawyers. Kaya tandaan nyo ha, hindi ito pananakot. Tulad na sabi ng PDP, hindi daw pananakot yung sinabi nilang na hindi makakalipat ng PDP o walang magiging suporta ang PDP sa mga pipirma ng yes sa impeachment. Ito po, hindi rin ito pananakot. Pero kapag sinubukang harangin ng Duterte Block ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado, itong bilang na to ng mga Pilipino, 90% ang makakaharap ninyo. At siguradong hindi papayag na gawin ninyo ang balak ninyo na harangin para wag matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. So, ano pa bang masasabi ko? Well, relax na lang tayo dahil weekend naman. We'll see you tomorrow sa impeachment day ni Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Mai-impeach na nga ba bukas si Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.